Kaya bago ho tayo magsimula, gusto kong isipin ng bawat isa yung blessing na inyong natanggap sa Panginoon. Marahil sabihin ng iba sa atin na mayroon din kami mga pagdurusa, Pastor. May mga kapighatian din kaming naranasan. Pero alam niyo po, these things are also blessing from God. Dahil hindi natin makikilala ang kanyang katapatan, makikilala o malalaman ang kanyang kabutihan kapag hindi tayo dumaan sa mga ganitong pagsubok. Tandaan ho natin na tayo ay dumadaan lamang dito sa mundong ito para sa totoong buhay na mangyayari sa atin pagkatapos ito. This is just but a preparation of the real life. This is not the real life. Because if this is the real life, kung ito yung totoong buhay, ito na yung, then we are living in hell. And much more if we have chosen not to be a part of God's kingdom, because hell is actually a separation from God. Some of us doesn't want to be with the Lord at gusto natin gawin yung mga bagay sa kamunduan. Ang mangyayari nito, ito yung ating choice, ito yung tinatawag nating freedom of choice. Tayo mahihiwalay ngayon sa pag-ibig ng Panginoon. At kapag ikaw at ako ay nahiwalay sa pag-ibig ng Panginoon, hindi natin makakamtan yung pangako ng Panginoon para po sa atin lahat. Ang impyerno, ang equivalent ng impyerno ay paghiwalay sa Diyos Ama, sa Diyos Anak, sa Espiritu Santo. Kaya kung ayaw ho nating mahiwalay sa Panginoon, dapat natin matutunan ang kanyang pag-ibig. Last time po na ako'y nagpipreach, 2 Sundays ago. We are talking about why is it that most of us doesn't commit ourselves in doing the work of the ministry. Bakit some of us just sit and do nothing? Just listen and not take part. Remember that we are called the body of Christ. Unless we become part of the work of the ministry, you cannot call yourself as a part of the body of Christ. We are to build the kingdom of God, because when we are not doing our part in building the kingdom of God, ibig sabihin, hindi tayo parte ng katawan ni Kristo. Some of us will say, Pastor, wala kaming kasigasigan katulad ng iba sa atin na magsilbi sa ministry. Bakit kaya? Ito yung tinatanong ko sa Panginoon noon. Bakit kakaunti yung nagpupunta sa atin sa prayer meeting? Bakit iilan lang sa atin ang nakikiparticipate sa ministry? It's because this is what the Lord told me. It's because they do not understand my love. Hindi pa nila naiintindihan ang kabuuan ng pag-ibig ko. Ibig sabihin, kapag ikaw ay punong-puno ng kasigasigan, hindi dahil nagpapasikat ka sa leader mo o sa pastor mo, ikaw ay punong-puno ng kasigasigan at nagsisilbi ka sa loob ng simbahan, ginagawa mo ito para sa Panginoon dahil alam mo, nakilala mo at naranasan mo mismo ang pag-ibig ng Panginoon. Kung susumatudalin po natin, hanggang kailan ba natin kailangan dumanas ng paghihirap sa buhay bago natin maintindihan yung pag-ibig ng Panginoon? Some of us are going through certain circumstances in our lives, mga pagsubok na hindi natin gusto, kahirapan, sakit, kapighatian, at kung ano pa man. Kaya tayo dumadaan sa mga ganito para ipakita sa atin ng Panginoon kung gaano niya tayo kamahal. Sa palagay niyo ba, mahal kayo ng Panginoon? How many times did God save you? How many times did God heal you? How many times? Dapat sinusulat natin yung mga miraculous part na ating naranasan sa ating buhay na pagligtas sa atin ng Panginoon. Dahil pag nakalimutan natin to, tayo ay mawawala sa pag-ikot o sinasabi doon sa pag-ikot at kakaalam natin sa pag-ibig ng Diyos. Sabi sa John chapter 15, magsisimula tayo sa verse
Sige, buksan po natin yung ating mga Bible. Siguro po mga year 2030, hindi ko na po papayagan yung mga digital Bibles natin. Alam niyo kung bakit? Masyado nang nakakatakot yung artificial intelligence ngayon. Dinadivert na niya yung word ni Lord, kaya ngayong mga Bibles sa ating mga cellphone, nagiging iba na yung translation. Iniiba na nila. And ngayon, okay pa 2025. Pero alam niyo po, pagdating ng 2030, wala na to. Artificial intelligence is going to take over. Kaya as much as possible, keep your physical Bible. Amen? Meron ho pa po kayong Bible sa bahay, yung physical? Bili na kayo ngayon. Dahil darating ang araw, kare-release lang nung Queen James Version, which is ginawa, yes, I'm not kidding, ginawa para sa mga LGBT daw, which is actually it's an abomination. Abomination, a real destruction of the word. But today, be glad because we are still living at least at this point. And gusto ko lang pong i-remind ng bawat isa sa atin, get your own Bible. Yung nahahawakan. Ano ho? John chapter 15, verse 9 says, just as the Father has loved me, I also love you. Abide in my love, says the Lord Jesus Christ. Ulitin ko yan Just as the Father has loved me, I have also loved you. Abide in my love. Question, how do we abide in God's love? Next verse. If you keep my commandments, you will abide in my love. Keep the Lord's commandment and you will abide in God's love. Okay? If you keep my commandments, you will abide in my love, just as I have kept my Father's commandments and abide in his love. These things I have spoken to you, so that my joy may be in you, and that your joy may be made full. Let's stop there. God wants us to understand His love, yung pag-ibig ng Panginoon. Kasi kapag hindi mo pa talaga naiintindihan ang pag-ibig ng Panginoon, hindi ka gagawa para sa Panginoon. Walang ka effort kung sa baga. Pansinin natin ito mabuti. Yung keynote ni Pastor Jan last week. Pwede kang magbigay ng walang pag-ibig sa puso mo. Tama? Pwede mong bigyan ng gift yung kinaiinisan mo kahit na wala kang pag-ibig sa iyong puso. Tama? Pero kapag ikaw ay umibig, hindi mo na kailangang isipin Magbibigay at magbibigay ka kasi mahal mo ang isang tao. Tama? Amen po ba? So, parang yan, nung Pasko, madami tayong gift. Sa amin, kapag tumatanda ka, wala ka ng gift. Yung mga bata lang. Mga bata lang. Kapag may mga bata, it's a joy in our heart, kapag binibigyan sila ng mga gift. Pero habang tumatanda na, wala ng gift. Natanong nila ako, saan yung gift namin? Ayan, yung kinakain nyo. Yan yung gift ko. Yan na yun. But when we love someone, it will cause you to give. Amen? So question here, right now, do we truly love God? Mahal ba talaga natin ang Panginoon? O dahil uso lang, kaya sinasabi natin na mahal natin ang Panginoon? The Lord says, if you keep my commandments, you will abide in my love, just as I have kept my Father's commandment and abide in his love. These things I have spoken to you, that my joy in you will be complete, be made full.
That is why we find ourselves empty. Empty. Kulang na parang may hinahanap tayo palagi sa ating puso. Alam nyo ho, without hypocrisy, with a heart full of sincerity, I can tell you that when I stop preaching, there's something in me na parang mali. It's not because I take pleasure in doing halimbawa ito, preaching. It's not that I take pleasure in this. It's because it's a part of me that needs to do it for God. Kaya kapag hindi po ako nag-preach ng isang linggo, parang may kulang. Though, alam niyo po, kailangan from time to time, sabi ko nga kanila, Pastor Jan, saka kay Mama Dang, from time to time, mag-preach tayo para meron tayong, namimiss na kayo ng tao. Kasi si Pastor Mac, puro sermon. Okay? At least, bigyan nyo ng konting grace, no? Kasi kailangan po nating sabihin itong mga pinipreach natin sa minsan masakit. Pero kailangan nating marinig kasi kapag hindi tayo nasermonan ng nakaayon na nakasulat sa Biblia, parang kinikiliti ko lang ang inyong mga feelings. We are not here, the pastors here are not here to entertain you. We are here to teach the word. Okay? Going back, as a part of the ministry, we are to teach the word. Not only as a pastor. Ilang beses ko na po na-explain po sa inyo na meron po tayong fivefold ministry na pwede nating gampanan. Each one of us, at least ang pinakatahakin natin is alamin natin kung saan tayo tinawag ng Panginoon at takbuhin natin kung ano yung panawagan natin. Amen po ba? Matanong ko lang po sa inyo, itaas nyo yung kamay nyo kapag tinatakbo nyo na yung panawagan ninyo. Sige po. Okay. How about the rest? Are we just going to sit here and just listen? Hindi ko po kayo masisisi kung yan lang ang pagkakaintindi natin sa pag-ibig ng Panginoon. But I will teach you right now the love of the Lord. Now, how do we truly understand God's love? Paano natin maintindihan talaga ang pag-ibig ng Panginoon? We will totally understand God's love when we go into brokenness. Brokenness na napag-usapan natin ng last 2 weeks na we struggle in different kinds of brokenness. Brokenness due sin sa ating pagkakasala, brokenness due loss sa ating mga namatayan, at tayo nakaranas ng kapighatian sa ating puso. At hindi lamang yon, brokenness due through betrayal. Tayo ay inisahan, tayo ay ginansyo, at wala na tayong magawa, lalo na kapag malaki yung na-scam sa inyo. Kaya mag-ingat po tayo ngayon, lalo na ngayon, yung scam is everywhere. Okay? I-remind din ko kayo, parang ako yung BDO, lalaging text ng text na nagpaparemind. Huwag niyong i-click ang link na nag-text sa inyo. Never. Kasi ito po mangyayari niyan. Pag clinic niyo yon, kasi sabi niya nanalo ka ng 500,000. I-click mo ito para ma-claim. Ayan. Pag clinic mo yon, alam niyo po, yung clinic niyo na yon, magsisend ng virus sa phone ninyo, kukunin niya lahat ng information niyo, password and everything, ipapadala niya doon sa scammer. So for short, kapag may online banking kayo at any account, pwede nilang i-hack lahat yun at sa kanila na yung pera na pinaghirapan ninyo. Ganun po yung nangyayari dyan. Nasubukan nyo ng ma-scam? God forbid. Masakit po sa loob. Hindi ho ba? Nasubukan nyo ng nanakawan? God forbid din. Pero alam niyo po, sa oras na nawalan kayo, you will feel broken inside. Parang yung recently na balita, kakauwi niya ng galing Dubai, sumakay siya ng taxi. Yung taxing sinakyan niya, hold-upper pala.
kinuha lahat nung padala niya sa mga magulang niya, binugbog pa siya. Isn't that a brokenness that we should also consider? Sasabihin ngayon ng iba, kung mapagmahal talaga ang Panginoon, Pastor, bakit niya hinahayaan mangyari ang mga bagay na ganito? Bakit niya hinahayaan mangyari sa ibang taong mababait naman? Kung sino yung mga nagtatrabaho ng masigasig, ng tapat, sila pa yung na-hold up. Bakit ganun, Pastor? Bakit kung mapag-ibig talaga ang Panginoon, bakit niya hinahayaan to? Makinig kayo mabuti, no? It's because of this what we call free will. God has given us free will. Tanungin ko ho kayo, pwede ho ba tayong umibig ng walang malayang pagpili? Can you love without free will? Pwede ho ba kayong umibig ng walang free will? O sa mga mag-asawa dyan, pinersa niyo ho ba yung asawa niyong ibigin kayo? Tinutukan niyo siya na ng kutsilyo, ibigin mo ako, ibigin mo ako. Pakasalan mo na ako ngayon. May ganun ba? Wala. You decided to get married because both of you have your own free will. Both of you decided to love one another in sickness and in health, till death do you part. You made a vow because you have free will. Ngayon, kapag may kutsilyo ka, sino may kutsilyo sa bahay? Lahat tayo, Pastor. Meron. Okay. Yang kutsilyong yan, meron kang free will. Tama? Pwede mong gamitin yan na pang hold up. Okay, wag niyo pong gagawin yan. Pwede niyong gamitin pang hold up o pwede niyong pang kitchen knife na lang. Maghati kayo ng karne, maghati kayo ng sibuyas, at gamitin niyo kung saan siya dapat. Nakikita niyo yung free will doon? Pastor, paano naman yung hinold up? Yung hold upper, may free will siyang mang-hold up. Pastor, anong kinalaman ng inosente doon? Listen to this very carefully. If God blesses you and His blessing, the blessing that you have received comes from Him, He adds no sorrow to it. Ibig mong sabihin, Pastor, na yung nagtatrabaho yun ng may sariling sikap, he did not earn that with God's blessing? Who knows? Kasi this is not a condemnation, Pero alam niyo po, never, kung naranasang na-hold up, never kung naranasan na nakawan ako. Hindi lang ito personal. But you see, kung sakaling mangyayari man yon, alam niyo po, naset ko na yung heart ko na it's okay because God has His own plan. May plano ang Panginoon. Parang isang example po, si Bishop Rivera sa Dao. Alam niyo po yung church nila, bumili sila ng mga instrument. Boom! Gaganda ng mga speakers and everything. Alam niyo ho ba, may nanloob sa kanila. Sinimot lahat yun. Boom! Kaya meron silang isang Sunday na wala silang gamit. Pero kalaunan, nalaman nila kung sino yung nagnakaw. At yung nagnakaw, tagaloob din. Ganun naman palagi. Mangyari nito, nagkabaranggayan. At sa barangay, sabi ni Bishop, tingnan nyo how, alam mo yun, na-build yung puso ni Lord kay Bishop. Sabi niya ganyan, okay lang, nananakaw. Sabi niya, kasi nabenta na lahat. Hindi ko alam kung ano yung full story. But ang conclusion doon, pinatawad, ang sabi ni Bishop, basta mag-a-attend ka lang. Okay? Tayo, gagawin natin yan. Okay. Mahal kasi yun eh. At alam niyo po, hindi lang isang beses ginawa, dalawa.
Same person. You see, but God has His own plans. Sabi nga ni Bishop, nawalan man tayo ng ganito, God will provide for new things. We should always have this mindset na kapag may nangyaring as such, God is actually testing us. Testing how you react on such circumstances. How you respond. Because the Lord says, do good to those who persecute you. Maybe we need to learn how to do that. Kailangan natin matutunan. Kasi kapag hindi mo matutunan, baka ma-hold up ka ulit. Hanggang sa matutunan mong magpatawad. Kasi kapag hindi ka nagpatawad sa una, mahirapan ka magpatawad sa susunod. Pastor, ganun ba yun? We need to go through as such. That's why God is looking in your heart and how you respond. Kaya kapag ikaw po ay nanakawan ng 20 pesos, nakita mong kinupitan ka, patawarin mo kaagad. Alam niyo kung bakit? Tanong niyo ko. Alam niyo kung bakit? Dahil kapag ikaw ay nagbigay ng grudge, galit, dahil nakita mong ninakawan ka ng 20, susunod, 50 nang mawawala sa'yo. Magbibuild ka na naman ng grudge. Susunod, 500 na. Palaki ng palaki po yun hanggat sa matutunan natin kung paano magpatawad. It's part of brokenness. Alam niyo po, ang ayaw na ayaw ko yung iniisaan ako. Ako especially sa pera. Lalong-lalo na nung wala pa akong sasakyan, nagko-commute ako. Ayaw na ayaw ko yung magbabayad ka, tapos, alam mo yun, yung patatagalin ni driver, yung, sir, yung sukli ko, ay, kunyari, nakalimutan niya. Alam nyo, kahit na 50 cents lang yon noon, kasi, eto, medyo matagal-tagal na to, no? Kasi dumating yung araw, alam kong tumatanda na ako. Dumating yung araw na yung pamasahe namin is 250 lang. Okay? Actually, 3 pesos and 250 is estudyante. Kukunin ko pa talaga yung 50. Pero hanggang sa dumating na talagang inaway ako ng driver, wala ka talagang binigay. Nag-release na ako ng forgiveness. Lord, I forgive. Because when you learn how to release forgiveness, you are learning the true love of God. Learn how to forgive. Hindi dahil 50 lang yon, kasi yung 50 na yon, pinaghirapan din ng magulang mo bilang estudyante. Yun yung lagi ko pong iniisip. Pero ni minsan, hindi ko inisip na, ano kasi yung uso nun? 1, 2, 3. Ewan ko kung ginagawa pa ng mga tao ngayon yun. Ano ho? Hindi ko na alam. Kasi praise the Lord, hindi na ako nagko-commute. Hallelujah. Brokenness due to betrayal. Brokenness, next is brokenness due to unmet expectation, which is, na-discuss na po natin ito last week. But ito, number 5 na tayo. Brokenness due to failure. Feeling of inadequacy or failure. When people experience personal failure, whether moral, rational, professional, can lead to feelings of shame and defeat. Alam natin yung story ni Peter na kung saan pinagkait niya si Jesus. Sinabi niyang hindi niya kilala si Jesus habang si Jesus ay pinipersecute. Kaya sabi ni Jesus sa kanya, kasi siya yung yabang-yabangan na, Lord, hindi po, protektahan kita kapag huliin ka. Akong bahala sa iyo, Lord. Hindi ko hahayaan na patayin ka. Pero sabi ni Jesus sa kanya, hindi pa tumitila ako ang manok. 3 beses mo na akong dininay, sabi niya. Kaya doon na nahimik si Peter. But, you see, after Peter denied Jesus 3 times, he felt ashamed of himself. Pero, because of that feeling, lumapit siya sa Panginoon at humingi ng kapatawaran. So Proverbs 24:16, for the righteous man falls 7 times and rises again,
but the wicked stumble in time of calamity. When you are righteous, you know you have accepted the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. Na darating ang araw na kung saan makakaramdam ka ng kahihiyan. Nasubukan niyo na hubang napahiya kayo? Na hindi niyo alam kung paano kayo aahon doon sa kahiyaan na yon? Shame. Shameful. Now, when we experience as such, that is a part of brokenness. But you see, the Lord is going to help you rise up again. Tutulungan kayo ng Panginoon para tayo ay bumangon ulit. Amen po ba? O meron na tayong 6. Ay ito, pang-6 na ito. Brokenness due to illness and physical pain. Chronic illness or suffering, sabihin natin illness, injury, or physical pain can lead to emotional and spiritual brokenness, causing to frustration, fear, and helplessness. Maalala ko nung medyo teenager po ako, nagkaroon ako ng sakit na yung sa balat, yung talagang eczema. Eczema all around, talagang hindi ko alam kung paano ko itatago. And it's been going for years. Nasubukan niyo na ba magkasakit na yung sakit niyo pabalik-balik? Tinatanong niyo sa Panginoon, Lord, bakit ako nagkakasakit ng ganito? Because God is teaching you healing. God is proving Himself to you that He wants to heal you. Amen? Sinubukan ko pang, kasi may binigay sa akin si doktor noon na gamot. Pero masyadong matapang sa katawan. Talagang naaamoy ko yung gamot na lumalabas sa aking skin, which is I don't like. Sabi ko sa Panginoon, Lord, ititigil ko na itong gamot na ito and I will believe in your healing. So much so, na sa kaka-pray ko sa Panginoon, Lord, I will do everything I can para gumaling ako sa sakit na ito. Tapos, ang mangyari nun, nag-fasting ako. Because I want to seek the Lord. Hindi talaga ako makain, tubig lang. Tapos nakita ko, gumagaling ako. Sabi ko, nawawala. Listen to me. It's not because of the fasting itself. It's because God's healing is actually flowing after that. Nagpa-flow na yung healing ng Panginoon. Then later on, na-realize ko na it's about what you eat. Yung kinakain mo at yung ginagamit mong sabon. Kasi nagpa-check up ako noon. Ano ba yung sakit noon, no? Sabi ng doktor, palitan ko yung sabon ko. Nung pinalitan ko na, tapos pinalitan ko din yung pagkain ko. Kasi usually, yung sakit na eczema, o kaya yung psoriasis, nakikita nyo ba nakakadiri yun? Nakita nyo na ba yun? Okay, i-search nyo na lang para mandiri din kayo sa internet mamaya. Ngayon, yung sakit na yon sa balat is actually coming from what you are eating. Okay? Kaya nga nung nag-fasting ako, nawala. Tapos nag-decide ako na hindi na ako mag-aalmusal every morning. Talagang pinipigilan ko kahit na yung tiyan ko talagang pero it's healing me. You see, I will never know that God heals if I have not experienced something like that. You will not know that God heals you if you are not going to go through something, yung sickness na dinadanas nyo ngayon. Sino hong may sakit dyan, magtas ng kamay. Huwag kayong mahiya. We're going to pray for you. Okay? Good. Pastor, it's that good? Pagkakaroon ng sakit, is that good? Yes, it is. Listen to me why. It's because right now you have an opportunity to experience God's healing. Do you believe that God is going to heal you? Sabi ni Lord, abide in my love. Abide in my love.
When you abide in His love, ano sabi ng Panginoon? Abiding in His love is following His commandments. And one of His commandments is written in John chapter 15 verse 12, nakasulat doon, and this is my commandment, that you love one another just as I have loved you. I want you to take a look at your seatmate. Sabi mo sa kanya, sister, brother, I love you with the love of the Lord. Come on. Let's practice the love. I love you with the love of the Lord. Practice love. Madaling ibigin ang isang tao o yung sabihin na natin yung katabi mo kasi wala naman siyang kasalanan sa iyo. Pero ang sabi ng Panginoon, mahalin mo din yung kaaway mo. Pastor, kahit na pinapatay na ako. Tularan natin si David. Si David pinapatay din ni Saul. Pero anong ginawa ni David? Pinoprotektahan niya pa si Saul. Do not raise your hand to God's anointed. He was not talking about himself. He's talking about King Saul. Because David understood fully the love of God. Amen. Isang example nito, another example ng brokenness due to illness and physical pain is yung kay Apostle Paul, torn in the flesh, the physical ailment which caused him distress, na nakasulat sa 2 Corinthians chapter 12 verse 7 hanggang 10. Yung sinasabi niya sa Panginoon, Lord, itong sakit na to, I asked the Lord 3 times. Ang sagot sa kanya ng Panginoon, lahat na may mga sakit, ito yung sagot ng Panginoon sa inyo. The Lord's grace is sufficient. He is sufficient for you. May panahon ba, Pastor, na God is going to heal us? Yes, I was healed. Wala na po ako nung eczema. I was healed, and I can tell you that God is going to heal you. Hindi po kasalanan na magpa-doktor. Niisip natin, we trust the Lord. Pag wala kayong pambadoktor, sige, trust the Lord. Pero if God provided for your checkup, go. Kaya sabi ko kay Mama Dang, may pera naman tayo, pa-check up kayo. Hindi yung kakapain natin kung ano yung sakit nyo. Search sa internet. Mas maganda yung alam talaga. Ngayon, nagpa-doktor, binigyan ng tamang gamot, boom, galing. Ganun lang yun. Because God is also using these doctors. And God will also lead you. Ngayon, pag walang-wala talaga kayo ng pera, sinong walang pera dyan? Hindi ko po kayo bibigyan. Walang pera dyan. Walang-wala kayong pampa-check up. Then you pray to the Lord. God is going to heal you. Amen? Just remember all of these things, no? Huwag nating kakalimutan na ang kabiyayaan ng Panginoon ay palaging nandyan. I'm telling you all of these things because this is the brokenness that you have to go through to understand that God really loves you. Then God provided for you. Sinong kumakain ng 3 beses sa isang araw? Oh, mayaman kayo. Mayaman tayo. Kasi merong iba na hindi talaga nakakakain. You are well provided. Huwag niyong iisipin na baka mahal. No, go. If God provided pampacheck up para sa pampacheck up niyo, go. Huwag niyong hihintayin, hindi. Magta-trust na lang ako kay Lord. Anong gagawin mo sa pera mo? Pambibili na lang ng bigas. Busog ka nga, may sakit ka naman. You see, we need to keep this in our heart. Huwag nating kakalimutan ito. Because God is actually teaching us how to love Him. Sa mga may sakit dyan, isa lang pong sasabihin ko sa inyo, keep loving the Lord.
Amen? Number 7. Brokenness due to financial struggle. Sino pong may financial problem dyan? 1, 2, 3. Sino may financial problem? Okay. Yung totoo hindi yung dahil gusto mo lang ng bahay at lupa, yung gusto mo lang ng bagong kotse, may kotse ka naman. Hindi yung ganon, no? Ibig sabihin, financial problem talaga may utang ka, hindi mo alam kasi nagkamali ka ng desisyon. Sabihin na natin may kailangan kang bayaran, hindi mo pa nababayaran, o yung totoong may utang. Kaya magtas tayo ng kamay, huwag tayo mahiya. God is going to provide. Now, are you broken because of this financial problem? Nasubukan nyo na bang nagkaroon kayo ng financial problem tapos nagigising kayo ng maling araw, papasipa kayo, tapos pagkasipa nyo ganyan naalala nyo bigla yung utang nyo, siiyak na lang kayo? Nasubukan nyo yun? Sa tuwing naalala ko talaga, Lord, provide for the things that we need. Alam niyo po, tuwing pinagpe-pray ko ito, ang laging sinasabi sa akin ng Panginoon, my grace is sufficient. Ibig sabihin, pag sinabi ng Panginoon niya, ibig sabihin, go through it, learn His love by going through that financial struggle. Okay? Sasabihin ko din sa inyo, the Lord says, my grace is sufficient. Example nito is yung widow in 1 Kings chapter 17, verse 12, who faced extreme poverty, hardship, and experienced a form of brokenness but saw God's provision. Alam niyo ito? Ito yung kwento na kung saan sabi ng Panginoon kay Elijah, na punta ka dito sa widow na ito. Siya magbibigay sa'yo ng pagkain. Pagdating niya dun sa widow, tinanong niya, sabi ni Elijah, meron ka ba makakain dyan? Sabi ng widow, man of God, isang dakot na lang itong flour sa kamantika, iluluto ko, nakakainin namin ng anak ko. Pagkatapos namin kainin, mamamatay na kami dahil wala na nga talaga pagkain. Pero ito naman si Elijah, sabi niya, tingnan ito. Sabi kasi ni Lord sa kanya, yung widow ang magpro-provide sa iyo ng pagkain. So sabi ni Elijah, prepare it for me. Isn't that selfish? No. Elijah was just following God's commandment. Sabi ni Elijah, trust me, prepare that, and bring it to me. So dahil masunurin ito si widow, pinrepare niya, pinakain niya kay Elijah. Tapos sabi ni Elijah ngayon, kunin mo lahat ng lalagyan mo ng flour, lalagyan mo ng mantika. Sabi niya, nilabas lahat ng babae. Let's pray to the Lord that He will provide. And that very moment, yung lahat ng lalagyan, sisidlan nung widow na lalagyan ng flour and oil na puno. Hanggang sa sinabi niya na, wala na po akong lalagyan. O sabi ni Elijah, ayan, itong miraculous provision ng Panginoon, it will last until the famine is over. Some of us might experience miraculous things as such. Some of us may go through struggle. At kapag nag-i-struggle ka pa rin hanggang ngayon, ibig sabihin, hindi pa tapos sa'yo si Lord. Nag-i-struggle pa rin ho ba kayo? Financially. Okay lang yan. Sabi ni Lord, my grace is sufficient. He will provide when your heart is ready. Amen. Pastor, how will I know if my heart is ready to receive the blessing of God? Ibig sabihin, hindi ka nauuto. Hindi ka nauuto patungkol sa pera. Okay? Paano nauuto, Pastor? Nakita mo lang yung Lazada 12-12, kanyang makanyan. Sa'yo, bili tayo. Nauuto ka. Kasi yung 12-12 na yan, pagkatapos ng 12-12, ganun pa rin yung presyo nun. Huwag tayo pauuto sa mga ganun. Alam niyo po yung discount na yan, lalo sa Pilipinas, hindi talaga discount na.
ang totoong may discount kapag punta kang Singapore, sila kasi pag nag-50%, talagang 50%. Dito sa atin, 50%. Naglagay lang ng mas mataas na presyo sa ilalim eh. Tapos ganun pa rin yung presyo. No? Huwag tayo papauto. Okay? O, ito pa, paano ka nauto? Kapag may umiyak sa'yo na, sis, kailangan ko ng ganito. Kasi yung anak ko, ganyan. May papautang ka ba dyan? You discern. Because sometimes, itong mga ito, nanguuto lang. And you always ask the Lord, if God bless you with something, you ask the Lord, Lord, bless this money. Pagpalain niyo ito yung pera nito. Kasi oras na ibinigay niyo ito sa Panginoon, hindi ko sinasabing i-tithes niyo. Ibig sabihin, if God has blessed you with money, it comes from your hard work, dinedicate niyo sa Panginoon, sasabihin ng Panginoon sa inyo na ibigay mo sa akin yung 10%, ibigay nyo, itulong mo yung ganitong percent, ibigay nyo, at least yung remaining percentage na nasa iyo, God is going to bless that and God is going to protect it. Amen. O isa ba tayo sa mga merong financial problem? Isa ka ba sa mga tao na nagsasabi sa Panginoon, Lord, next Sunday na lang ako magta-tithes. Next Sunday na lang. Naintindihan naman ni Lord na hindi ako magbibigay ngayon kasi may pangangailangan. If you still have that kind of attitude, ibig sabihin, hindi ka pwedeng pagkatiwalaan ni Lord. Okay? Not necessarily, I'm asking you, I'm not saying this because I am the pastor. Ang ibig ko sabihin dito, ibigay mo yung nararapat sa Panginoon, huwag mong ibigay kasi sa church kapag wala kang tiwala sa mukha ni pastor. Itulong mo yan sa mahihirap. Pumunta ka sa ospital, tumulong ka, bilhan mo ng gamot yung mga nangangailangan ng gamot. Sa mga namamalimos, huwag mo silang bigyan ng pera, bilhan mo sila ng pagkain, yung galing dun sa pera mo. Sasabihin mo sa Panginoon, Lord, itong perang ito, sa iyo ito, Panginoon. Kaya itong porsyentong ito, 10% Panginoon, ibibigay ko sa iyo. Lord, bibili ko ng pagkain, itutulong ko sa mahihirap. Ganun na lang. Para wala tayong controversy sa pera. Kasi, pastor, sinasabi mo lang kasi pastor ka. Ulitin ko po, hindi ako tumatanggap ng kahit na magkano dito. Hindi sa nagmamayabang, pero kahit pagsamasamahin pa yung tithes ninyo, mas malaki yung tithes ko sa inyo. Hindi ako nagmamayabang. It's because this is the truth. I am giving more. Why am I doing this? Because I love God. Nothing's going to stop me from doing that. I'm just telling you this because I want you to take part of the ministry. Kasi kapag nilaglag ng Panginoon yung blessing, ibibigay lang ni Lord yung blessing sa pinagkakatiwalaan niya. Do you still remember the parable of the talents? Yung isa, binigyan niya ng ilan? 5, 3, saka 1. No, yung isa, hindi niya na doble yung binigay sa kanya ng Panginoon. Sabi niya, binaon niya sa lupa para hindi mawala. Anong sabi sa kanya ng Panginoon? Sanang binangko mo na lang, nag-increase pa ng interest. Ngayon, dahil yung isang hindi mo na doble, sabi ng Panginoon, kukunin ko yan. Kanino na binigay? Binigay niya doon sa may hawak ng 3 o doon sa may hawak ng 5? Kanino na binigay? Doon sa may hawak ng 5 na nadoble niya na naging 10. Hindi. Sasabihin nung pangalawa, Lord, sa akin 3 lang, sa akin na lang yan. Pero hindi siya pinagkatiwalaan ni Lord, pinagkatiwalaan niya yung mas malaki. Bakit? Kasi alam niyang hawakan kung paano. Ibig sabihin, if God trusts you with something and you don't know how to handle it, He cannot trust you. Amen? I want you to answer this in your heart. Huwag kayo magre-raise ng hand, okay? Binibigay nyo ba yung tithes nyo para sa Panginoon?
Kung hindi nyo man binibigay sa church, tinutulong nyo ba ito sa mahihirap? You ask yourself, if you are really doing that, then God will be able to trust you. Ang sabi sa Old Testament, 10%. Ngayon sa New Testament, give it, sabi ng Panginoon, ibigay mo kung ano yung nasa puso mo. Pag nasa puso mo, mas malaki, di ibigay mo sa Panginoon. Ulitin ko po, not necessarily inside the church, but go and help other people. Use it for the glory of God. Then you are building the kingdom of God. Amen? Sa mga merong financial struggles, give what is due to the Lord. Let the Lord trust you. Okay? Ang ibig ko pong sabihin dito na pagtulong, hindi lang yung tulong ng kamag-anak, pero tulong sa mga hindi mo kakilala. Tulong din sa mga kaaway mo. Amen? Hindi lang yung tulong sa ating mga, dahil kakilala mo, dahil mabait sila sa'yo. Hindi, no. You also help those you don't know. You also help those who persecute you. Katulad ng in-example ko po sa inyo, yung tinulungan ni Mama Dang na naninira sa kanya. Tinulungan niya lang, hindi pa siya binayaran. No? Mangyari na, pikit mata ka na lang at ibigay mo na lang sa Panginoon because you love the Lord. You do it for the Lord anyway. Amen? Meron pa tayong 4. Okay. Paspasan na natin to. Sabi niya dito, brokenness due to injustice. Sabi ng Panginoon in His Word, huwag mong ipagkakait ang justice sa nararapat na tao. Do not withhold justice to those who are righteous. Kaya kapag ikaw ay naging nag-testimony ka against the good person, God is going to take that out of you. Halimbawa, alam mong siya yung nagnakaw, sasabi mo, hindi siya yung nagnakaw, nakita ko. Be careful, that is a very dangerous thing. Very, very dangerous. Wag na wag natin gagawin yon. Pero if you are experiencing unfair justice or treatment, do not forget that the Lord is with you. Huwag ka mag-alala. Ito tingnan nyo ito. Isang testimony, but testimony ng mga tatay ni Kambal, ni Deborah sa ni Joshua. Hindi siya yung pumatay, pero siya yung nakulong. Ngayon, tinatanong ni Uncle Ed, uncle ko siya, Lord, bakit mo hinayaan to? That's his question. At nakulong siya to the point na talagang sa Muntinlupa. Pero alam niyo po, God has His own plans. And during the time that Uncle Ed was in prison, doon na-create yung banda nila. Ano kasi yung pamagat ng kanilang Isang dakot na himala na madaming na born again nang dahil sa banda na yon. Madaming naging pastor at madaming tumanggap sa loob ng preso. It's because of that group. You see, Uncle Ed didn't know the plan of God. Alam niyo bakit siya pinili ng Panginoon? Alam niyo po kasi si Uncle Ed, yung Uncle Ed ko yun. Ano yan martial artist yan Hindi mo maiisa yan sa, as in magaling, talagang, warlord for short. Warlord. Kaya alam ng Panginoon na magsosurvive siya sa loob ng preso. Kasi may ilang beses na kwento ni Mama Dang talagang tumitilapon yung mga, alam niyo pa yung mga kaaway niya doon. Kasi sa loob daw ng preso, dapat sumali ka sa gang. Pag wala ka sa gang, pagkakaisaan ka. Pinagkakaisaan siya kasi wala siyang parte. Pero lahat ng nagkakaisa sa kanya, talagang pinupuruhan niya.
Sabi niya dun sa, kailangan niyo akong ilipat, mapapatay ko tong mga to, sabi niya. Which is true. Kaya niyang patayin. Kasi nga, nung kabataan niya, malakas talaga si Uncle Ed eh. And because of that reason, napunta siya sa preso, napunta siya dun sa banda na yun, madaming naligtas at madaming tumanggap kay Jesucristo bilang Diyos at tagapagligtas. It's because of that specific brokenness. We do not understand bakit may injustice. It's because God has His plans. Are you seeing this? Nakita rin ni Joseph, Lord, bakit ako nakulong? Sabi ng amo ko, ni-rape ko siya, pero hindi ko naman siya ni-rape. But you see, Joseph hindi siya nagreklamo. Ang lagi niya lang sinasabi sa sarili niya, may plano ang Panginoon. Which is because he was in prison, and that imprisonment moment, after that suffering, causes him to become the prime minister of the greatest and strongest country at his time, sa Egypt. Nakita ho natin ito? Persecution. Kaya kapag tayo na-persecute in such manner, ibig sabihin may plano ang Panginoon. Amen po ba? Next, brokenness due to struggles. Times of spiritual struggles, doubt, or feeling distant from God can cause a sense of brokenness of a person. Isang example, si Elijah. When he fled Jezebel and felt deeply discouraged and broken. 1 Kings chapter 19 verse 4. Ito yung panahon na nakipag-contest si Elijah. Kung totoo ang Diyos nyo, then your God will send fire from heaven through the sacrifice. At alam natin yung story, yung mga angkan ni Baal, naglagay sila doon, nagsugat-sugat sila ng sarili nila, walang apoy na bumagsak. Pero sa Elijah, nung sinet up niya yung sacrifice niya, at nag-pray siya sa Panginoon, then fire came down from heaven. Ang akala niya, matatakot sila Jezebel doon. Pero sabi ni Jezebel, from the next day, at the same hour, I will make sure I will do to you what you have done to my prophets. Kasi pinagpapatay ni Elijah yung mga propeta ni Jezebel. Ngayon natakot siya. Tumakbo siya. He was broken. But you see, sometimes we go through as such. Sasabihin natin sa Panginoon, Lord, nananampalataya naman ako. Lord, bakit ganito ang nangyayari sa buhay ko? Lord, why is it that I am going through a such problem? Why are they persecuting me? As such. Naranasan ko po yan noong 2010, nung una kong magpastor, kasi ayaw nila akong pastor. Ano? Yung mga naiwang na leader nila mamatang dito talaga. Bakit siya magpapastor? Bakit siya magpapastor? Natural. Unang ginawa ko nun, tinanggal ko yung night service. Tinanggal ko yung feeding. Ang dami nagalit sa akin kasi sabi nila, tanggalin ko eh. It's because God has His plans. But you see, whenever they say things about me, siguro for the first 6 months, nasasaktan ako ng todo. Pero pagkatapos ng 1 taon, parang kalyado na. Wala na akong pakialam kahit na anong sabihin ng iba. Basta gusto ko lang gawin yung pinagagawa sa akin ng Panginoon. But you see, after that, look at you. Everyone grow in Christ. Ang iniisip kasi ng kadalasan ng mga churches is growing in numbers. Listen to me very carefully. Numbers are good, but if those numbers does not receive the Lord Jesus Christ as their personal Lord and Savior at nagbe-bear ng fruit, wala din. Ang tawag doon, church yan.
Hindi talaga church. Ang totoong simbahan ay may nababago. May nagbago ba sa atin? Kaya ang unang sabi ko sa Panginoon, Lord, cleanse your house. Tanggalin mo pa, Panginoon, yung mga dapat mong tanggalin. Kasi sa leadership nun, may mga kabaklaan pa. Kaya sabi ko sa Panginoon, Lord, hindi ako magtatanggal, ikaw na lang, Lord. And true enough, they left the church because each time I speak about the truth, nasasaktan sila. Dahil hindi nila matanggap yung katotohanan at nasasaktan sila sa tuwing nire-repriman ko sila. Not only here, but one-on-one, hindi nila na-take yung leadership ni Pastor Mac at umalis sila. Sabi ko kay Lord, hallelujah. Because I don't want to lead anyone who does not listen. Kasi rebellion lang ang mangyayari doon. At yung rebellious attitude na yun, magkukos pa sa kanila ng kanilang sariling demise. That's why all of us here right now, when we listen to the word, we do not just listen, but we take it by our heart at gagawin din natin. Amen po ba? Kaya hindi tayo nasasaktan. Kapag sinabi ng Panginoon na mahalin mo ang kaaway mo, mahalin mo ang kaaway mo. Pag sinabi ng Panginoon, ang kabaklaan ay mali, nakasulat sa Bible, ituwid mo ang sarili mo. Ang katomboyan ay mali, ituwid mo yung sarili mo. Ang sabi ng Panginoon na, hindi kayo mabuti, kapag kayo magjowa, nagsisiping na kayo, nasa isang bubungan na kayo, magpakasal na kayo. Kasi yung mga lalabas na anak na galing sa inyo dahil sa kasalanan, aani pa ng kasalanan ninyo. Pero kapag kayo ay kinasal na maayos, ang lahat na lalabas na anak na galing sa inyo ay pinagpala. Pero, Pastor, paano yun? Yung 3 anak namin, ginawa namin sa kasalanan. May pag-asa pa ba sila? Yes! Once you got married, after that, you pray for your children. Lord, we dedicate them back to you. Kasi hindi namin alam. Ngayong alam nyo na, ito yung katotohanan. Amen po ba? Kaya lahat ng mga baby natin ngayon, pinagpala. Amen po ba? Yan. Kaya gusto ko nakakarinig ng mga may ingay na bata kapag nagpipreach ako kasi alam natin na yung susunod na generasyon ay okay. Okay? Ibig sabihin, hindi mamamatay yung simbahan natin. Now, let me just wrap this up before we end. Though hindi pa talaga tapos, we're going to continue the next part of this next year. Okay? Kasi last Sunday na po ngayon. No? Next year na tayo magkikita-kita. Ipag-pray natin ang Panginoon that God is going to help us understand His love. Na next year ay gagawa tayo ng madami sa Panginoon. We are going to continue to build the kingdom of God. Amen? Do not just sit down but take part. Pastor, how do we take part? How do we take part? Ang commandment ng Panginoon, sabi niya sa atin, is stay in my love. And ibig na sabihin ng Panginoon na staying in His love is following His commandments. What is the commandment of the Lord? Unang step natin, love one another. Mahalin natin ang bawat isa. Okay? Kapag, basta mahalin natin yung ating, hindi lang yung kamag-anak natin, kundi yung bawat isa sa atin. Also learn how to love your enemy. Do good to those who persecute you. Release love to the people. Amen? Pero ulitin ko, ang unang ministry ninyo, parents, lalo na kayong parents, ang unang ministry nyo is yung family ninyo. Amen? Wag nyo hahayaan na magugutom yung anak ninyo tapos binibigay nyo lahat sa mahihirap yung pera ninyo. Do not do that. Magkikreate kayong rebelde na bata. Ibig sabihin, give is what due to your children first. Okay? That is one of the commandments of the Lord. Unahin natin yung family natin. Pastor, habang inaaruga ko yung family ko, that's also a ministry. Yes, it is, but you must also try your best to build
the kingdom of God doon sa fivefold ministry natin. Pwede ka magpastor. Kapag may panawagan ka pastor, pwede ka mag-apostle. Katulad ni Pastor Jan na magbabalak na magtayo ng church sa Tarlac at ipag-pray din ho natin yon. Ano pa? Pwede ka rin mag-evangelize. Kapag meron kang evangelistic call, then go. Pastor, tahimik lang ako. Ayoko ng tao. Baka may panawagan ka as prophet. Keep on praying to the Lord. Continue to receive revelation from God because who knows, God has given you a word that will encourage the people. Okay? Isa pa malalaman mo na propeta ka kapag masakit ka magsalita. Nakamit na kayo ng ganon, sakit magsalita nito Parang ganon. Alam nyo, may panawagan na prophet yun. Hindi niya lang ginagamit sa tama. Okay? May panawagan na prophet yun. Kaya minsan naasa sila sa akin, sakit mo magsalita. Hindi maganda yan. Sorry. Minsan kasi pumipitik yung, yung panawagan. At lastly, if you're called as a teacher, then teach. Teach. Pastor, ang wala ako doon sa fivefold ministry, sasabihin ng iba sa atin. Pero madami akong pera, then tumulong ka sa mahihirap. Help to build the kingdom of God. Donate. Mag-donate ka kapag ayaw mo mismo, ikaw yung pupunta sa hospital, ikaw yung mismong tutulong sa bata, then you give it to the church. Meron po tayong program para tulungan yung mga bata. Kaya tayo nagpapakain din, tayo doon tumutulong sa mahihirap. Dito yan, kinukuha natin yan sa simbahan. Of course, nakikita naman yung paligid nyo. Malinis ba yung paligid nyo? Malinis yung banyo, nakapasok na kayo sa banyo. Di ba ang ganda? Hindi po libre ang pagpalinis niyan. May bayad ang paglilinis niyan. Kinukuha din natin sa tithes yan. Malamig ho ba? Hindi ginawa kayo? May bayad din ang kuryente. Ibig ko lang po sabihin dito, lahat ng ginagastos po natin dito sa simbahan ito, nanggagaling po yan sa tithes and offering. Amen? Kaya do not get us wrong, at least sa mga nanonood, kasi alam ko po, most of us understand it. Pero yung iba sa mga nanonood, sinasabi mo lang yan kasi nagpapastor. No. Okay. No. Just a reminder. Let us continue to build the kingdom of God. Amen? Let's all stand and call upon the presence of the Lord. God is good. And if God has blessed our 2024, gusto ko pong tingnan yung mabuti kung ano yung nangyari sa buhay ninyo. Come on, just close your eyes. Think about God's goodness, ang blessing ng Panginoon sa inyo, lalo na kayong mga parents na may mga anak kayo. Sabihin nyo sa sarili nyo na maganda yung health ng mga anak ko, walang may sakit, nag-aaral sila ng mabuti, magagaling sila. Hindi lang as a parent, but also those sa mga magulang sa atin that God has provided for you. Meron kayong bahay, meron kayong trabaho. God is blessing you. You are protected and covered by God's blood. And today, let's just thank the Lord. Pasalamatan natin ang Panginoon. Panginoon, kami po ay lumalapit sa inyong harapan. Kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng blessing na ibinigay niyo po sa amin ngayong 2024. We want to bless your name. And Lord, with every ounce of strength we have, we are going to give you all the glory and honor and power, Lord, because you deserve it all, O God. Marami pong salamat, Panginoon, sa iyong biyaya. Yes, Lord. Now, each one of us, let's pray this with all of our heart. Lord, this time, we ask the Lord. Come on, let's pray to the Lord. Panginoon, ngayong araw, humihingi ako ng kapatawaran sa lahat ng aking nagawang kasalanan. Patawarin ninyo po ako, Panginoon. Ngayong araw, Lord, pinagsisisihan ko ito. At tinatanggap kita ngayong araw, Panginoon, bilang aking Diyos at tagapagligtas. Manahan ka po, Panginoon, sa aking puso't isipan. Huwag niyo po akong pababayaan. Huwag niyo pong pababayaan ang aking pamilya.
Huwag niyo pong pababayaan ang aking mga anak. Lord, shield us, protect us, and provide for us. In the mighty name of Jesus. Panginoon, let me just pray for you for the last time. Father, I pray that each one of us, Lord, may receive your blessing. Lord, we dedicate our 2025 to you. Come on, raise up your hands. Sabihin natin sa Panginoon, Lord, ibinibigay ko po ng buong puso ang 2025 ko sa inyo. Ito po ay inyong pagpalain. Pagpalain niyo po ng lubos dahil Lord, gusto ko lamang pong ibigay ang aking buhay, ang buhay ng aking pamilya sa inyo, Lord. This time, O God, we trust you with all of our hearts that you are going to provide the things that we need. You are going to heal our diseases, O Lord God. You are going to give us favor, O Lord. Increase, develop us, Lord, into your likeness, O God. At Lord, wala na kaming ibang hihingiin pa, higit sa lahat, kundi tulungan niyo po kami, Panginoon, na matutunan ang kabuuan ng inyong pag-ibig. Today, O God, we bless your name and we give you our praise. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless you all po. Magandang umaga po sa bawat isa.